na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Ama namin, tulungan mo po kami. Sapagkat gusto naming maintindihan ang iyong mga kaparaanan. Upang lalo naming ma-appreciate kung paano mo kami hinuhubog, hindi lamang sa kahirapan, kung hindi rin sa kaaliwan din naman. Alam na po namin na ang landas ay makipot na daan. Alam na po namin na ang tinahak ni Kristo ay krus, daan ng krus at kalbaryo. Alam po namin, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay parang ginto na mahalaga na pinagnininga sa apoy. Alam na po namin. Pero gusto naming maintindihan kung paano mo kami inaaliw. Hindi po namin hinihingi sa iyo na bawasan mo kami ng kahirapan. Pero kung maaari, hihingin namin sa iyo rin. Pero naiintindihan po namin na hindi mo kami bibigyan ng mga pagsubok na hindi namin matitiis. Kaya ang ituro mo po sa amin ngayon, paano mo kami inaaliw? Paano mo kami binibigyan ng kaaliwan sa lahat ng pagsubok na ito? At ang lahat ng kahapisan na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Sinabi dun sa verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin. Merong misteryoso, subalit efektibo na kaparaanan ng Diyos kung paanong nagbibigay siya sa atin ng kasiyahan at kalakasan, lalo doon sa mga nakaranas sa mga kapatid natin ng pagtitiwala sa Diyos. Sa mga kapatid natin na nagtiwala sa salita ng Panginoon at nananalangin sa Panginoon at nagkaroon ng kaisang espiritu sa iglesia sa paikisama. Mayroong isang hindi maipaliwanag na dahilan kung bakit kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos ay nagkakaroon tayo ng kagaanan sa kalooban. At kung nananalangin tayo, nagkakaroon tayo ng kasagutan sa kaparaanang hindi maintindihan ng mga taong walang pananampalataya. Kung kaya't marami nang hindi nagdadasal. Pagkat anong silbi ng pagdarasal? Meron bang nababago ang pagdadasal? Na hindi nakikita ng mga taong walang pananampalataya, na kapag tayo ay nagdadasal, yung bigat na daladala natin ay gumagaan. Sapagkat alam natin na ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Nakasulat yan, unang Pedro 5:7. Ang lahat ng inyong kabalisahan ay ilagak nyo sa Kanya, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Maaring sa pananalangin, hindi inaalis ng Diyos ang pasanin, pero dumadamay ang Diyos sa pasanin kung kaya't ito'y gumagaan. Hindi ba't ganyan ang pagkakaroon ng relasyon sa lupa?
Kahit ang mga kabataan may intindihan ito. Di ba, ang mga kabataan sa sanlibutan, kapag may problema sa bahay, tumatakbo sa tropa. At pagkatapos doon, magsasalita ng kanilang mga kabigatan sa pamilya, sinasabi sa tropa. Ang tanong ko, meron ba talagang naitutulong yung mga tropa? Wala. Pero, matanungin mo yung mga bata, mga kabataan, ba't doon sila nagsasabi? Sapagkat sabi nila, gumagaan ang kanilang pakiramdam. Sa kanilang pakiwari, sila ay naiintindihan. Sa kanilang pakiwari, yung mga kaibigan nila, yun ang tunay nagmamalasakit sa kanila. Maaaring hindi na solusyonan yung problema nila sa bahay. Uuwi sila sa bahay. Nandun pa rin yung problema. Pero, gumaan. Di ba ganyan din sa mga mag-asawa? Kaya nga ang komunikasyon ay mahalaga. Sapagkat sa pag-uusap ng mga kabigatan ay inyong sinasabi at pinaparamdam sa isa't isa na nagmamalasakit kayo sa isa't isa. Maaaring hindi nyo masusolusyonan ang problema nyo kaagad ngayon, pero nagmamalasakit kayo sa isa't isa kung kaya't nagkakaroon ng kagaanan. Ganon din sa mga magulang at sa mga anak. Yung pagtitiwala sa pagmamalasakit, yung pagtitiwala sa pagmamahal, ay isang kaparaanan para gumaan ang mga kabigatan natin. E di lalong higit sa Panginoon natin. Kapag ka sinabi mo sa Diyos ang iyong kabigatan, at sa iyong puso ay naniniwala ka na dinidinig ng Diyos ang iyong kapighatian sa puso, ang iyong kalumbayan. At pagkatapos manghahawa ka sa kanyang salita, o hindi naman kung meron kang hindi maintindihan sa mga parusa na binibigay sa iyo ng Diyos, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ipapaalala niya sa iyo ang kanyang mga pagtutuwid, magkakaroon ka ng pag-asa na lahat ng parusa ng Diyos ay may katapusan. Walang disiplinang hindi natatapos. Walang pagtutuwid na walang katapusan. Darating din ang panahon ng pagkatuto. At pag natuto ka na, masasanay ka na sa katuwiran ng Diyos. Nasabi sa Hebreo 12. Ngayon, sinabi rito na ang Diyos mismo ang umaaliw sa atin. Apat na paraan na inaaliw tayo ng Diyos. Apat na kaparaanan na inaaliw tayo ng Diyos. Una, inaaliw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling presensya. Ano yun? Ang kanyang banal na Espiritu. Bumasa tayo sa Juan 14:16. Narinig ko to kanina doon sa pagbabahagi ng mga kalalakihan ng kanilang mga exhortation sa salita ng Diyos. Babasahin natin. Juan 14:16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita, ni kakilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Pag dumarating ang kahapisan sa atin at mga kalumbayan, yung pagod na panloob, discouragement, pagod ng isip, naubos na kalakasan, naubos na katapangan. Ang tawag doon ay takot. Pag dumarating yan, inaaliw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. At ano ang Espiritu ng Diyos? Espiritu yan ng katotohanan.
At mag-iisip ka, anong kinalaman ng katotohanan sa kaaliwan? Anong kinalaman ng katotohanan sa kaaliwan? Una, alam mong maraming problema sa sanlibutan na hindi hinaharap ng sanlibutan. Sapagkat sabi nila, naku, pagka nagsalita tayo ng totoo, magkakaroon ng gulo, kakaroon ng away, kakaroon. Kaya imbis na harapin natin yan, wag na nating harapin yan. Magsinungaling tayo sa isa't isa, magplastikan tayo sa isa't isa, at least walang gulo. Kaya lang, sa loob natin, alam nating may mali, sapagkat may katotohanang hindi natin hinaharap. Maaring meron tayong kapayapaang panlabas, pero ang loob natin, ang konsyensya natin, ang pag-iisip natin, ang dami natin pinagtatakpan na nagiging sanhi ng ating mga kalungkutan. Walang ibang kaparaanan na tunay tayong maging malaya maliban sa katotohanan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Kapag natutunan natin na maging honest sa harapan ng Diyos, umayon sa katotohanan na sinasabi niya, na ang daigdig na to talagang hindi yan magbibigay sa atin ng permanenteng kapayapaan. Maliban na lang kung hindi tayo anak ng Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, yung espiritu ng katotohanan hindi nakikilala ng sanlibutan. Yung kahapisan na sinasabi doon sa chapter 5 ng Matthew, mas malalim pa sa kalumbayan niya. Alam ng tao, pag nalulungkot siya, meron siyang matatakbuhan. Na ano? Entertainment. Bahay aliwan. Yung iba nag-stress eating. 'Di ba? Yung iba naghahanap ng jowa. 'Di ba? Iba umaakit sa bundok, to sisigaw, tapos bababa. Iba't ibang pamamaraan, pero alam niya sa kalooban ng kanyang puso, hindi pa tapos. Yun yung kaaliwan na nais ng Panginoon na maranasan ng Kristiyano na harapin mo yung katotohanan sa buhay mo. Wala tayong kailangang i-impress maliban ang Panginoon matuwa sa atin. At paano natutuwa ang Diyos? Ito, sa pananampalataya. Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Saan ang gagaling kadalasan ng disappointment natin? It is because inaasahan natin sa Diyos yung mga bagay na alam nating ayaw naman talaga ng Diyos para sa atin. Napakaliwanag ng landas ng Panginoon na ayaw nating harapin. Napakaliwanag ng banal na kasulatan patungkol sa mga kasalanan na dapat nating isuko sa Diyos. Mga bisyo na ginagawa nating pantakip sa ating pagkaburyong, pinagawa nating pantakip na pinaguhugutan natin ng tapang. May mga tao sa sanlibutan, matapang lang pag nakainom. O kaya nag-iinom para maging matapang. Kaso, tapang hindi para harapin ang realidad ng buhay, kundi tapang para magwala. Kasi kung may tapang ka para harapin ang realidad ng buhay, hindi ka mag-iinom. Gagawa ka ng mga constructive na paghakbang, pinag-isipan, pinagplanuhan. At maiintindihin mo na ang paikipaglaban sa buhay na ito ay hindi para sa mga duwag. Ang daigdig ay hindi isang laro. Na dito pag namatay ka, pwede kang mabuhay, pwede mong i-reload yung huli mong laro. Dito pag namatay ka, patay ka talaga. At walang take two.
Ay pag nagkamali tayo sa buhay na to, maaring umepekto yan sa ating walang hanggang pakikisama sa Diyos. Mga sinasabi mo doon. Sabi ng Bible, sino man magmamahal sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. At lahat ng mga bagay sa sanlibutan lumilipas, subalit ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Na kahit ilagay mo ang tiwala mo sa dolyar at sa peso, hindi ka safe. Nilalagyan lang natin ng band-aid yung malaking problema. Tinatakpan natin ang pagsisinungaling, yung talagang realidad, yung lungkot sa puso natin, yung malaking butas dyan, na tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magpuno. Kaya mapalad ang taong titiwala sa Diyos. Okay, di ba? Kaya, yung pinagsasalitaan tayo ng mga bagay na totoo at kahit minsan masakit, kaparaanan ng Diyos yun para magkaroon ka ng mapayapang buhay. Parang kagaya nun, parang ganito yan. Parang ganito yan. Na parang isipin mo isang biro. Alam mo yung taong lagi mong binobola na, gandang lalaki mo talaga. Gandang lalaki mo. Gandang lalaki mo. Baka masana yan. Lumabas yan doon. Paniwalang-paniwala siya sa sarili niya na gandang lalaki niya. Eh, ang problema, itong si magandang lalaki na sinanay natin ng magandang lalaki ka talaga. Nanligaw. Pagkatapos may isang beses nagsabi sa kanya, ang pangit mo, tumingin ka sa salamin. Imaginein mo kung gaano ka broken-hearted yung taong sinanay natin sa kamalian. Oh, kaya mabuti pa sinabihan ka, alam mo anak, ang pangit mo. Pero huwag kang mawala ng puso. Alam mo ang bakit? Hindi tumitingin ang Diyos sa panlabas. Anong ibig sabihin nun? Kung meron kang aayusin, huwag panlabas. Lumakad ka sa katotohanan. Sapagkat ito ang mensahe na narinig natin sa Panginoon. Ang Diyos ay liwanag. May pakikisama tayo sa Diyos. Sasabihin natin na tayo lumalakad sa liwanag, may pakikisama tayo sa Diyos, pero lumalakad tayo sa kadiliman. Anong sabi ng unang Juan 1? Dinadaya natin ang sarili natin at ang katotohanan ay wala sa atin. Nakita mo doon kung bakit ang presensya ng Diyos ay espiritu ng katotohanan, sapagkat kung makikisama tayo sa Diyos, kita ng Diyos lahat. At kung minamahal tayo ng Diyos, hindi pwedeng hindi tayo pahaharapin ng Diyos kung ano ang totoo. Otherwise, hindi siya mapagmahal. Ang pangungonsinti ay hindi pagmamahal. Sapagkat kahit anong ganda ng sinasabi mo sa kanya, sa dulo, babangga siya sa impyerno. At kahit sabihin sa iyo ng Diyos, alam mo, kahit salbahe ka, mahal kita. Kahit sabihin sa iyo ng Diyos yun araw-araw na hindi niya itinuwid yung pagiging salbahe mo sa isang araw, harap ka sa hukuman na makatwirang Diyos, pupunta ka sa impyerno. Bakit? Sapagkat ang kasalanan sa harapan ng Diyos pinagbabayaran. Kaya nga't namatay si Kristo para sa atin. At yan ang katotohanan na hiwalay kay Kristo, wala tayong buhay. Kaya magsasabi ka, ano kayang kaaliwan ang sinasabi nito sa... Alam mo ba't hindi mo nararanasan ang kaaliwan ng Diyos? Baka wala ka kay Kristo. Sapagkat ang na kay Kristo ay may espiritu ng kanyang anak sa kanyang. Sinasabi ng Panginoon, sa daigdig na to, so, Juan 16:33. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, meron kayong kapighatian. Naku,
Ang mga bayarin hindi natatapos. Oo. Mas mabilis pa maubos yung bigas. Tapos bibili ka na naman. Tapos sasali mo pa pagkain ng manok. Naku, iba, bibili ka pang cat food, dog food. Mag-alaga ka ng rabbit, kasama pati pagkain ng rabbit. Sabihin, hindi, ano lang yan, gulay-gulay lang yan. Kahit pumunta ka sa palengke, hindi ibibigay sa'yo na libre yun. Bibenta pa rin sa'yo yun. Kasi lahat ngayon kailangan mabuhay. Sa daigdig na to, puro kapighatian at yan ang totoo. Yan. Kaya mga young people pupunta sa sanlibutan, makukulture shock. Bakit? Hindi nyo nakita ang realidad ng buhay, mahirap ang totoong buhay. Yan ang realidad. Kung maiintindihan mo anong ibig sabihin ng masaktan, ma-disappoint, sa mga bagay na may kwenta, papunta mo sa labas, kahit papaano, parang meron ka ng bakal sa dibdib. Alam mo na kung anong susuntok sa'yo sa labas. At higit sa lahat, alam mo na may Diyos na gagabay sa'yo. Kasi sinabi ni Kristo, alam nyo, sinasabi ko sa inyo to, para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin, sa aking salita. Sapagkat sa daigdig, hindi mauubos ang kapighatian. Totoo lang. Darating na ang panahon na hindi lang tayo basta pinaggagawaan ng masama, iniinggit pa tayo ng sanlibutan. Totoo. Sa laki ng pangangailangan ng mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, na kailangan pondohan ang pag-iebanghelyo, kailangan pondohan ang gawain ng pagmimisyon, kailangan pondohan ang charity works, kailangan tulungan ng mga young people. Makikita mo na hindi na yan priority ng mga churches ngayon. Ay subukan mo, mag-ikot ka sa mga Baptist dito, maghanap ka, sinong Baptist ang may charity fund? Na ang interest ng ministry ito, walang miyembro dapat ang magkukulang. Kasi yung mga ganyan ngayon, hinaharap na kasi yan doon sa dinadala na ngayon yan sa Amerika. Yung ganyan mga problema, mission fund, punta tayo doon. Charity fund, punta tayo doon. Oh, punta tayo doon kay sa Koreano. At makikita mo, makita ka na, malalaking simbahan, na pasarap sila ng pasarap, na sila dapat yung tumutulong sa mga maliliit na simbahan, at sasabihin nila, this is the fruit of our labor. May isip mo, sinulat ba ng Panginoon yan? Si Kristo ba at ang mga apostol? Nagpayaman ba sa sanlibutan ito? Di ba isipin mo kapag hindi mo naintindihan yung katotohanan ng pagsunod kay Kristo na hindi para dyan ang pagsunod kay Kristo, mainggit ka. At malulungkot ka nang walang kadahi-dahilan. Sabi ko sa mga lalaki kanina, panalangin natin sa Panginoon. Ipanalangin natin sa Panginoon na wag nating kakalimutan na tinawag tayo ng Panginoon para malumbay ang ministry, ang pagsunod kay Kristo ay punong-puno ng kalumbayan. Bakit? Hindi mauubos ang mga taong pupunta sa impyerno. Makakasalamuhan natin sila araw-araw.
Kung sinabi ng Biblia lahat ng ang daigdig ay pasama ng pasama, hindi mauubos ang kasamaan, dadami pa. Na yan ang araw-araw kagaya ni Lot magbibigay sa atin ng kabigatan. Sisikapin mong mamuhay ng matuwid sa gitna ng sanlibutan na baluktot. Sisikapan mo maging tapat sa gitna ng mga taong sinungaling. Sisikapin mo maglakad sa liwanag sa gitna ng mundong madilim. Buti kung madilim lang, kung hihipan pa nila yan. Kung walang banal na espiritu, ang espiritu ng katotohanan, hindi tayo maaaliw. Kasi puro kahirapan lang ang makikita natin. Isipin mo yung panawagan ni Kristo. Deny yourself. Take up your cross. Follow me. Yan ang Kristyanismo. At merong pastor nagsabi sa akin, hindi mo dapat pinipreach yan. Totoo. Hindi mo dapat pinapangaral yan. Madi-discourage ang mga tao. Di baling ma-discourage na kayo sa totoo. At least pag naranasan nyo na, wala kayong ibang lilingunin maliban sa totoo, sapagkat ang totoo di nagbabago. Kaysa naman paniwalain ko kayo na mamamulaklak na salita na pagka sumunod kayo kay Kristo para kayong lalakad sa ulap. Hindi yun totoo. Ang pagsunod kay Kristo ay paglimot sa sarili. Iyan ang totoo. Ang pagsunod kay Kristo ay pagbubuhat ng krus. Na kung ang sino mang hindi lilimot sa sarili at hindi bubuhat ng kanyang krus ay hindi karapat-dapat kay Kristo, iyan ay totoo. Kung alam mo mga bagay na yan, kalahati ng iyong kalumbayan, hindi mo nadadaanin. Sapagkat alam mo, ito yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung kahirapan na sinasabi ng Panginoon, matagal ko na itong inihintay. Bakit ngayon ko lang naranasan? Ito yung sinasabi ng Panginoon. Na pagwiwikaan ako ng masasama ng mga tao dahil sa nagsasabi ako ng totoo ayon sa kanyang salita. Oh, ganito pala ang pakiramdam. Matagal ko na itong hinihintay. Ito na pala to. I will take up responsibility sa lahat ng ginagawa ko. Noon, sinasabi ko lang by theory. Ngayon, ito palang ibig sabihin nito. Bakit ngayon ko lang ito naranasan? Ito pala ang totoong buhay. Kung saan ang banal na espiritu, pinapatnubayan niya ang mga anak ng Diyos. At pinapaalala niya sa atin ang lahat ng salita ni Kristo. Huwag nating katakutan ang lahat ng kalumbayan. Maraming kaaliwan ng Diyos na hindi natin nararanasan, isa lang ang dahilan. Takot tayong mabalisa alang-alang kay Kristo. Subukan natin ilagay ang paa natin sa tubig. Subukan natin takbuhin yung sinasabi ng Panginoon na takbuhin mo. Subukan mong makaranas ng heartbreak sapagkat tinanggihan nila yung ebanghelyong dala-dala mo. At doon mo makikita kung paano ang katotohanan ay umaaliw. Pastor, ganun ba talaga yon? Oo. Kaya nga pananampalataya. Minsan, dahil sa ambaluti ng Diyos, hindi natin makita. Mabuti sana. Kung pupunta tayo sa Jerusalem at pagka pumunta ka doon, nandun talaga ang bawat piraso ng mga baluti ng Diyos. At isusuot natin at magkakaroon tayo ng kapangyarihan kagaya na sa palabas ni Jackie Chan, The Armor of God. Kung ganun lang sana ang baluti ng Diyos, baka magkaroon tayo ng tapang. Pero totoo, hindi mo nakikita yung kaligtasan. Hindi mo nakikita yung katuwiran. Hindi mo nakikita yung kahandaan para sa Ebanghelyo. Hindi mo nakikita yung katotohanan na sinturo ng bawat Kristiyano. At etong libro na to na salita ng Diyos, espada ba yan? At lalong yung kalasag, paano ko poproteksyonan ng pananampalataya kay Kristo?
At maraming hindi na nanampalataya sa Diyos at naduwag na sa gera sapagkat hindi nila maintindihan. Anong sinasabi ni Pablo sa Efeso? Suotin ninyo ang baluti ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi natin masusuot yan sapagkat baluti yan ng Diyos. Hindi tayo Diyos. Ang katuwiran ay si Kristo. Ang kaligtasan ay si Kristo. Ang ebanghelyo ay si Kristo. Ang katotohanan ay si Kristo. Ang pananampalataya, si Kristo ang pinagmulan at si Kristo ang magpapasakdal. Ang salita ng Diyos, ang mensahe niyan si Kristo. Ibig sabihin, hiwalay kay Kristo, hiwalay sa pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa landas ni Kristo. Walang sino mang nakasuot ng baluti ng Diyos, ikaw ay nakahubad. Kaya kung hindi mo pananampalatayanan si Kristo, paano mo mararanasan yung kapayapaan ng Diyos? Madalas sa madalas, pagka sinusubok tayo sa pananampalataya, nananangan tayo sa sarili nating kaisipan. Subukin mo na alisin yung plano mo at yung plano ng Diyos ang sundin mo. Mahihirapan ka, doon mo mararanasan ang kaaliwan na galing sa Diyos. At yan ito to. Iilang Kristiyano ang naging ka-fellowship ko sa iglesia. Ano nagsabi, pastor? May problema ako. Kulang yung pera ko. Kulang pa nga yung pera ko eh. Hindi mo na ako magta-tithes. Tapos sabi ko, kapatid, ikaw ang bahala dyan. Pero alam mo, ang kalooban ng Diyos. Subukin mo. Hindi ko siya kinumbinsi. Hindi ko nga siya pinakitaan ng maraming talata eh. Pero kapag ang tao, nakita niya yung kalooban niya, at saka yung kalooban ng Diyos, at saka yung problema, wala namang ibang problema, wala namang ibang kalooban ng tao maliban sa lumabas sa problema eh. At nandito yung kalooban ng Diyos na kailangan mong sundin kahit may problema ka pa. Subukin mo. At alam mo ang kapayapaan doon? Hindi yung nagkaroon ng himala, nalaglag sa langit yung galing na pera, yung pera na hinahanap niya. Kung hindi yung kapayapaan na wala kang kinatatakutan, Diyos lang. Na wala kang kinakatakutan, Diyos lang. Because sapagkat nire-respeto mo ang Diyos, ayaw mong suwayin ang Diyos. Di ba? Kaya ko sinabi yan, sapagkat yan ay totoong pangyayari. Na hindi lang yan sa pera. Alam niyong hindi ako nangangaral ng prosperity gospel. Pero wala ko ibang maalalang sitwasyon maliban dyan. Na kapag sinabi ng Diyos na yan ang gawin mo, huwag mong hahayaan na hindi yan gagawin. Magkakaproblema ka dyan. Pero aaliwin ka ng Diyos. Mahirap na inaaliw lang natin ang sarili natin. Alam niyo siguro ang pinagkaiba ng Dr. Kwak-Kwak at saka ng totoong doktor. Diba? Nakikita mo, lumulobo yung tiyan at naninilaw. Sabi ng Dr. Kwak-Kwak, baka nasapian yan. Tapalan natin ng gulay. Tinapalan ng lahat ng uri ng dahon. Tinapalan. O di naman, di ba, takot tayo magpa-check up. Pag may nararamdaman tayo, ginugugol natin, ano kaya to? O di ba? Di ba? Tapos sasabihin natin, ay, ganyan din yung nangyari kay sister. Baka ganyan din yung nangyayari sa akin. Ay, yung kapitbahay ko, ganun din yung sakit. Alam mo, ginagawa niya. Di ba? Nagsa-self-medicate tayo. Mantalang pwede ka naman pumunta sa doktor, pa-check up ka, alamin mo yung kalagayan mo.
Hindi mo tuloy maintindihan kung natatakot ka ba o hindi ka natatakot, kung kumpiyansa ka ba, tama ba yung ginagawa mo, ipagpapatuloy mo ba yan. Ganon din minsan ginagawa natin sa Panginoon. Kino-comfort natin ang sarili natin kasi alam natin, pag kinomport tayo ng Diyos, haharap tayo sa katotohanan pero duwag tayong humarap sa totoo. Kaya inaaliw natin ang sarili natin sa mga kasinungalingan na tayo din gumagawa. Blessing to. Kalooban ng Diyos sa akin to. Ito nangyari. Kahit na alam mo, nalabag yan sa banal na kasulatan, which is sukatan ng lahat ng katotohanan. Di ba? Maaring umuubra yan sa mga bagong Kristiyano. Kasi ganyan naman. Pero pag lumalago kang Kristiyano, hindi na pwedeng hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. We play by the rules. Hindi ito Chinese garter na pag hindi mo kayang talunin yung mataas, may bubuo. O ikaw ang father. Di ba may ganun sa Chinese garter? Di ba? Ang laro ng mga bata na agawan base, kapag nahuli ka, hahawak ka doon, may sasagip. Gusto ng Panginoon, maranasan natin siya sa kaparaanan na hindi dahil sa yung nagdi-disciple sa iyo, sa kanya ka lang nakadepende. Gusto ng Diyos siya mismo. Maranasan mo siya. Pero hindi mangyayari yun kung hindi ka iiskwalado sa kanyang salita. And that's my second point. Inaaliw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Maliwanag sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Roma 15:4. Roma 15:4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ito palang kaaliwan. Yung kaaliwan pala. Kasama ng pagtitiis. Aaliwin ka ng Diyos sa panahon ng pagtitiis. Pag nagsama ang pag-aliw ng Diyos sa atin at pagtitiis natin, yun ang bumubuo ng pag-asa. Kaya maintindihan mo yung sinabi sa Roma, that tribulation worketh patience, patience experience hope. Yung Biblia nakasulat para matuto tayo. At sa pagkatuto natin, naiintindihan natin kung bakit pinaparanas tayo ng Diyos ng mga bagay na minsan ayaw natin. Pero tignan mo kung anong kinahinatnan ng mga tao noong unang panahon na sumunod sa Diyos. Tignan mo kung anong kinahinatnan ng ating Panginoong Jesucristo na sa kabila na siya ay mamamatay, ay sumunod siya sa Diyos sa may pagpapakumbaba hanggang kamatayan. Diyan tayo natututo. Kaya ang mag-aral ng doktrina ay isang bagay, ang lumakad sa doktrina ay isang bagay din. Subukan mo lumakad. Matuto ka sa kaparaanan ng Diyos at matuto ka sa eskwelahan ni Kristo. Sinasabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan. Pagpapahingahin ko kayo. Bakit lagi napapagod at hindi nakakapagpahinga? Hindi lumalapit sa Panginoon. Bakit anong sabi? Yung panalangin. Po tayo panalangin. Lumapit ka kasi na may pananampalataya sa Diyos. Sapagkat maaaring hindi magpapahinga ang isip mo kaagad, pero magpapahinga ang kalooban mo na yan na magpapakalma ng isip mo. Alam mo, sakit ng tao ngayon na hindi naman sakit noon, overthinking. Pero yung mga simpleng bagay, hindi pinag-iisipan.
Kaya iisip ng sobra, yung mga dapat na nandito lang sa harap, hindi nakikita. Alam mo, ang layo-layo ng pangarap po. Yung pangarap 20 years from now. Pero yung nandito, at the present, hindi nakita. Kaya sa banal na kasulatan, nagkakaroon tayo ng kaaliwan. Iyan ang boses ng banal na Espiritu. Maaaring magdebate pa tayo niyan eh. Ito ang patnubay sa akin ng banal na Espiritu. Ito. Sige, let us give everyone the benefit of the doubt na yan ang kalooban sa iyo ng banal na Espiritu. Yan ang pumasok sa isip mo, yan ang nalagay sa kalooban mo. Pero meron tayong huling sukatan yan. Yan ba ay ayon sa salita ni Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan? Di ba? Ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa doktrina, pagtutuwid, pagsansala, at pagsasanay sa katuwiran. Di ba? At ba't hindi tayo mga Pentekostal? Naramdaman ko, kinakausap ako ng Diyos. Upo ka pakiramdam. Yan bang sinasabi mo ay nakasulat sa salita ng Panginoon. Doon ka magkaroon ng kaaliwan. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng skill sa pagsosolve ng problema na gamit ang banal na kasulatan. Because hindi natin ito pinaniniwalaan letra por letra. You must trust His Word. Kasama yan sa paglago ng Kristiyano na maging skillful sa salita ng katuwiran. Hebreo 5. Diba? Akala mo yung mabibigat na desisyon ng Christian living, galing lang sa emosyon, desisyon na biglang pumasok sa isip at puso mo. May mga Kristiyano na nasanay gumamit ng salita ng katuwiran. Verse 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran. Sapagkat siya ay isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid, sa pamamagitan ng pamimihasa, ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Yan alam yung pinag-usapan natin. Sa parusa ng Diyos. Ba't tayo pinaparusahan ng Diyos? Isang pakinabang natin dyan. Nasasanay tayo sa katuwiran. Kasi ang daming totoo sa salita ng Diyos na para sa atin unsettling. Parang hindi eh. Parang yung sinasabi ng Panginoon, parang kapos eh. Parang hindi naman. Habang tinuturuan ka ng Panginoon sa kanyang salita, natututunan mong pagtiwalaan na bawat salita ng Diyos eksakto. Doon ka nagkakaroon ng kapayapaan sa salita ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano, babasa ng Biblia at pagkatapos ang paliwanag nila galing sa nararamdaman nila. Bubulahin nila yung sarili nila. Ay, tutulungan tayo ng Diyos. Kahit alam nila na yung ginagawa nila wala sa katotohanan ng salita ng Diyos. How can you get comfort from that? Pag sinabi ng Diyos sa akin, okay yan. Okay yan. At pag sinabi ng Diyos, madidisgrasya ka dyan. Pagtiwalaan mo din yan. Sapagkat inilalayo tayo ng Diyos sa disgrasya. Pagtiwalaan mo ang Diyos sa kanyang pangako. Pagtiwalaan mo rin ang Diyos sa kanyang pagtutuwid. At pagtiwalaan mo rin ang Diyos sa kanyang doktrina. At pagtiwalaan din natin ang Diyos sa kanyang mga babala. Gusto ko isama, pangatlo. Isa sa kaaliwan din natin, pag nakikita natin yung mga kamanggagawa natin sa Panginoon. Sa akin, nakikita ko mga kapatid, mga kamanggagawa sa Panginoon ay kaaliwan para sa akin. At alam ko na kaaliwan yan sa akin ng Diyos.
Basahin natin, Ikalawang Korinto. Ikalawang Korinto 7:6. Diba? Pag nakikita mo yung mga kapatiran mo na nagpapatuloy at naglilingkod sa Diyos, mo kung matuwid ang espiritu mo sa Diyos, magiging kaaliwan mo yan. Basa. Gayunman ang Diyos na umaaliw sa mababang loob ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. Kita mo na. Talatang 13. Kaya't kami pawang naaaliw at aming pagkaaliw ay bagkus pang nagagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. Si Tito, yan ang nagbalita kay Pablo ng lahat na nangyari sa Korinto. Nabalitaan ni Pablo. Ibig sabihin si Tito, isa yan sa mga kamanggagawa. Naalala niyo yung sulat kay Tito? Si Tito, yung paborito nating talata na ang biyaya ng Diyos ay nahayag sa lahat ng tao. Nasa aklat ni Tito, yan. Kasi Apostol Pablo, ang daming hirap sa ministeryo. Titiis siya, tsatsaga siya, nangangaral siya. Mga taga-Korinto, magaling naman sana sa doktrina. Hindi nila maayos sa iglesia niya. Pero nakita niya si Tito. Kamanggagawa sa Panginoon. Naging kaaliwan ng apostol sa kanyang mga kahirapan. Kaya alam mo, nagkaroon kayo ng mga manggagawa sa iglesia, nagpapatuloy. Ba't maunawaan ninyo? Maging kaaliwan yan sa inyong mga paghihirap. Lalo na nakita nyo mga kamanggagawa sa iglesia. Ang pastor, full-time. Kung ikaw nagtatrabaho ka, namumblema ka, di lalo yung mga nandun lang sa iglesia at naglilingkod sa Diyos namumblema. Pero hindi kami nagrereklamo. Bagkus lalo namin pinaghuhusay sa biyaya ng Diyos na huwag kaming mabutasan sa paglilingkod sa Diyos. Sana maging instrumento kami ng kaaliwan ninyo. Di ba? Na paano kami nakakasurvive gamit ang salita ng Diyos. Na Diyos lang ang pinagtitiwalaan namin. At ang Espiritu ng Diyos na nagbabago sa inyong mga buhay. Diba? Si Pastor, magtago tayo. Pag nakita mo si Pastor, makaaliwan yan. Pagka tinuwid ka niyan, kasi gusto ng Diyos matuwid ka. Diba? Bakit yung banal na Espiritu, baka pag sinungalingan mo pa yan eh. Diba? Sabi, hindi, tutuwid tayo ng banal na Espiritu. Pambira, isang taon na hindi ka pa natutuwid. Banal na Espiritu ba yan? Diba? Pumunta ka sa simbahan, pagsabihan ka ni Pastor ng mga kamanggagawa sa Panginoon na matatanda sa iglesia. Harapin mo ang katotohanan. Diba? Lahat yan, isa sa isa sa atin. Kaya importante sa iglesia ang mga matatanda sa pananampalataya. Sapagkat ang mga tayo na wala pang karanasan sa pagsunod sa Panginoon at marami pa tayong pinagdududahan at hindi maintindihan sa plano ng Diyos, isa sa magiging kaaliwan ninyo at gagamitin ng Diyos na umaliw sa inyo ang mga itinuring nyong ama sa pananampalataya. Basahin kaya natin, no? Unang Tesalonica 2:11. Ikalawang Tesalonica 2:11. Kung kaya't ayaw namin mapanghinaan kami ng loob. Kung maaalala ng mga manggagawa, anong lagi kong sinasabi sa inyo, pinaghuhugutan tayo ng lakas ng mga kapatid. Basahin natin. Unang Tesalonica 2:11.
Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob niyo. Diba? Anong word yan sa English, yung comfort yan? At nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. O, hindi ba? Sapagkat kung meron kayong mas mabuting gawin kaysa sumunod sa Panginoon at matuto sa Panginoon, di lalong marami kaming kayang gawin. Kaya lang, ito ang katotohanan sa buhay namin, na tinawag kami ng Diyos para maglingkod sa Kanya ng buong buhay. At yan ang dahilan kung bakit hindi kami nauubusan ng kaaliwan sa ministeryong ito. Sapagkat nakita ko ang kamay ng Diyos sa akin at nakita ko ang Kanyang salita. At inaala-alala ko ang pagsisikap ng mga unang Kristiyano na naging matapat sa Panginoon. Maaring hindi sila perpekto, pero mahirap ang sumunod sa pananampalataya. Kaya sinasabi sa banal na kasulatan na sa pamamagitan ng mga magulang sa pananampalataya, ng mga disciple, ng mga naghahanap sa atin, ng mga nananalangin para sa atin, na nagtsatsaga, nung wala pa tayong alam sa pananalig sa Panginoon, ay inaakay tayo palagi kay Kristo. Nung tayo mga pamali-mali pa, itinutuwid tayo kaagad. Sa mga panahon na yon, inaliw tayo ng salita ng Diyos. At isang araw, dalangin ko sa Panginoon, lahat tayo maging kaaliwan ng isa't isa. Huwag nating hayaan, nakita tayo ng kapatid natin, manghina ang kanyang loob. Nakita tayo ng kapatira natin masipag, biglang tinamad nung nakita ka. Mainit ang espiritu nung nakita ka ng lamig. At ito sinasabi sa Hebreo 10:24, that you consider one another to provoke unto love and to good works. To provoke unto love and to good works. Diba? Tama lang na sa mga pagpe-fellowship natin, ang pinag-uusapan natin, mga totoong bagay lang. Hindi natin binobola mga kapatid natin, mga sarili natin. So natin ang mga lalaki, magbuhat ng responsibilidad. Sabihin nyo, Pastor, bakit hindi natin pinopokusan basketball? Mag-basketball naman tayo mga lalaki. Actually, gusto ko din. Kaya lang, tayong mga lalaki rito, we're busy building our homes. Tapos, sa pagtatayo ng iglesia, pagtatayo ng mga pamilya, pagbibuild up ng sarili, may oras ka pa maglaro. Totoo lang. Na pinipuwersa tayo ng Panginoon na huwag ka magsayang ng oras. Ganyan ang katotohanan para sa atin. Hindi na tayo naglalaro. Ang maglibang ay magandang bagay. Kapag nasigurado na natin, maayos tayo sa mga tahanan natin, maayos tayo sa iglesia, maayos ang mga hanap buhay natin. Otherwise, nagsasayang tayo ng pera, nagsasayang tayo ng oras, nagsasayang tayo ng lakas. Yung trabaho na hindi natin tinapos, tapos kinain ng anay,
Isa pagka sinimulan mong itayo uli yan, magsisimula ka uli sa simula. Diba? Hindi dapat natin iwanan yung mga sinimula natin na hindi natin tinatapos. Magandang epekto niyan. Sabi, pag bumaba ka naman sa bundok, lagi ka nandiyan sa simbahan ninyo, lumabas-labas ka, makipag-fellowship ka sa mga pastor, sumali ka sa dito, hinahanap ka dito. Anong matututunan ko dyan? Baka mamaya ikumpara ko pa yung sarili ko sa inyo. Ay, pinagpala na sila, bakit ako hindi? O yung simbahan nila maganda doon, bakit sa simbahan namin pangit? Yan ang sakit ng mga pastor na pag-alagala, nagiging gaya-gaya. Alam ng Diyos, for the past 6 years, pinanalangin ko itong simbahang ito. Dito ako natuto. Dito ako tinuruan ng Diyos magpasensya. Dito ako tinuruan ng Diyos magpakumbaba. Dito ako tinuruan ng Diyos na magtiis. Nawala ako ng mga bagay na yun nung una. Talagang Diyos lang ang nagbabago sa tao. At alam mo yon, totoo niyan. The more na wala tayong pasensya, the more tayong hindi nako-comfort sa lahat ng kahirapan. The more na hindi tayo marunong magpakumbaba, nasasaktan tayo sa lahat ng nagmamataas na nakapaligid sa atin. The more na hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, the more tayong hindi nako-comfort sa salita ng Diyos. Lahat ng yan ay kaaliwan ng Diyos sa atin. Isipin mo, mapalibutan ka ng mga Kristiyanong lumalago na. Dati ikaw ang nagbabantay sa kanila, ngayon ikaw na ang binabantayan nila. Sapagkat natututo na sila sa salita ng Diyos at hahanapin nila yung salita ng Diyos. But for me, that's a challenge. Yan ang nagpapalaki ng gawain. Kapag natuto na tayo na maging kaaliwan ng iba. Dati ako lang umaaliw sa inyo. Ngayon, inaaliw nyo na rin ako. At nawa, aliwin natin ang isa't isa. At darating pa yung mga kapatid natin, mga Kristiyanong napapagod dyan sa sanlibutan. Sapagkat para sila mga tupang walang pastol. Pag pupunta sila sa iglesia, aaliwin sila ng Panginoon dito. Sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu, sa pamagitan ng kanyang tuwid na salita, at sa pamagitan ng pakikisama natin sa isa't isa. Diyan sila aaliwin ng Diyos. Di ba? Ngayon, alalahanin ninyo yung mga kapatid nyo na nagmamalasakit sa inyo. Alalahanin ninyo yung mga kapatid nyo na nagpapaalala sa inyo na lagi kayong mananalangin. At magdadasal. At huwag kayong liliban sa mga pagtitipon. Minamahal nila kayo, kaya nila kayo hinahanap. Kaaliwan nyo ng Diyos sa inyo. Inaaliw kayo ng Diyos sa pamagitan nila. Yung mga kapatid na ginagabayan kayo sa buhay, hindi nila kayo binabantayan, hindi sila mga pulis. Kasi sinabi, sip-sip kay pastor yan. Sip-sip kay pastor, wala kayong masisip-sip sa akin at wala kayong mapapakinabangan sa akin. Pero kaaliwan sila sa inyo ng Diyos. Kung tinutulak kayo sa pamamagitan ng pagkilos nila sa inyong buhay, tinutulak kayong lumakad sa matuwid na pamumuhay. Oh, di ba? Di ba? Ganun yun, Brad. Pagka lalo kang lumalim sa fellowship, sa amin, dalayan ko sa Diyos, wala kang ibang matututunan sa amin maliban sa maging seryoso sa buhay. Oh. Perhaps, gusto ko rin naman ng mga light moments sa ministry. Pero ang Diyos kasi nagbibigay niyan. Sa panahon na magtagumpay tayo, edi magsaya tayo.
Sa panahon na problema tayo, anong gagawin natin? Hindi natin haharapin yung problema natin at pipilitin natin magsaya. Harapin natin problema natin. Pag nagtagumpay tayo, di tuloy-tuloy ang saya. Tuloy-tuloy ang ligaya. Hindi pasundot-sundot na. Walang mangyayari. Umpisahan ang dapat umpisahan, tapusin ang dapat tapusin. Dahil ang Panginoon, consistent yan sa atin. Consistent yan sa atin. Anyway, ipanalangin nyo lang kami mga kapatid. Kami na may nagsisikap sa Panginoon. Sana may mabuting konsyensya kami sa harapan ng Diyos. At kami nananalangin din para sa inyo. Wala namang ibang hihikayat sa amin maliban sa inyo. At wala rin namang hihikayat sa inyo maliban sa amin. Maghikayatan tayo sa isa't isa na gumawa ng mabuti at umibig. Yung mga bisita natin, i-follow up natin. Yung mga nagsabi na, pupunta kami sa church. Huwag niyong sukuan sa pananalangin. Kung wala talaga tayong ibang pwedeng gawin para sa kanila, sapagkat limitado tayo sa maraming bagay, the very least you can do is pray for them. Pray for them. Pray for them. I-message mo. Kamusta ka na? Pinapanalangin namin kayo sa Panginoon. Sana makarating kayo sa Sunday. And the rest, ilagay natin sa Panginoon lahat. Yung hindi natin problema, wag natin problemahin. Yung problema ng Diyos, ipaproblema natin sa Kanya. Kaya nga magtitiwala tayo sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, okay, bubuhatin ko ang mga bigatin nyo. Hahatiin ko ang dagat, pero tatawid ka. Hindi magtitiwala ka. Di ba? Kasi kahit hatiin ng Diyos ang dagat, ikaw hindi ka tatawid. Ayan na, inilalagay na sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban. Ayan na, sapagkat mahal ka niya, pinag-iisipan ka niya kung paano ka magkakaroon ng buhay sa kanya. Ayan na yung gagawin mo. Paano kung ayaw mong lakarin? Diba? Lumakad sa pananampalataya. Lumakad sa pagsunod. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay pamumuhay ng may pagsunod sa Diyos. Diba? Manalangin tayo.